pag-aaralan ngayon ay patungkol sa isang biyaya ng kaligtasan. Sino po dito ang sa tingin na ligtas na siya? Tasan naman. Come on. Okay. Ngayon, ang pag-aaralan natin yung biyaya ng kaligtasan, yung ebidensya na tayo ay ligtas, yung benepisyo ng kaligtasan na nasa atin. Ito ay nakikita. Parang ganito yan eh. May naging karanasan ako minsan. Siguro nasa edad 15 ako noon. Naglalaro kami sa ilog. Yung ilog kasi ay kasalukuyang lumalalim. Dahil sa lakas ng ulan, ay di ba, malabo, malakas ang alon. Ngayon, tatlo kami na naglalaro sa gilid at yung isang kasama ko may dalang stick, yung talahe. Ginaganon niya yung tubig. Sa kalukha ko, tinulang ko siya. Nung itinulang ko, nahawakan niya kamay ko. Bumagsak kaming dalawa, ang lalim. Imagine 3 kilometro kami inanod na kuminsan, hihilahin ka po, pababa, siya naman nasa ibabaw, mamaya ako naman ang nasa ilalim, o ako nasa ibabaw, nagpapalitan kami. Yung sipon, talagang grabe. Ang sa isip ko doon, mamamatay na kami dalawa dahil palakas ng palakas yung alon. Ngayon, medyo nasabat kami na isang sanga, doon kami dalawa nakaligtas. At nung nakaligtas kami, talagang nagtigilan kami, hindi sila galit sa akin, nagtawanan kami. Sabi namin, Lord, salamat, niligtas mo kami. So, ang isang ebidensya na ang tao ay ligtas ay yung kagalakan. Amen. Hangiti. Kaya nakita nyo, halika na, brother. Kumarap ka doon. Ano napapansin nyo sa tao ito? Simula nung tanggapin ng Panginoon. Laging masaya. Ebidensya na siya iligtas. Amin ba? Thank you. Kaya kapag nandito ka at nakikipagsaya ka, pumapalagpak ka, umabot ka kay Lord, na yung mukha mo, mukhang palaya. Baka wala pa yung kaligtasan sa buhay mo. Dahil ebidensya na ikaw ligtas, ikaw dapat ay masaya. Amen. Bakit galak ang ibinigay ng benepisyo ng kaligtasan? Kasi dito nagsisimula yung kalusugan eh. Di ba sabi, a merry heart take it good like a medicine. Tignan nyo ang tao laging malungkot, ang daming sakit na dumarating sa kanyang buhay. Pero kapag ang tao ay masaya, tumitiran siya itong sakit at karamdaman. Amen. Tignan nyo si Brother Chito. Tignan dito, Brother Chito. Mga ibinig siyang ligtas eh. Abilis na tignan nyo. Di ba lagi nakangiti na ngayon? Dati, ang tanda-tanda na itsura. Ngayon, bumaba na. Nawawala yung sakit, yung kalungkutan, nawawala. Ebidensya na nasa kanya yung kaligtasan. Amen. Okay, palakpakan natin. Thank you. Kaya, dapat kami na, di ba, nung nag-present tayo, ang ingay natin, ang saya, ebidensya na yung mga umaawit ay ligtas na. Amen. Kaya tignan nyo, kung may mga seryoso pang mukha dyan, ako, sister, brother, baka hindi ka paligtas. Okay.
Okay, so ang pag-aaralan natin ngayon is, basahin nyo, 1, 2, 3. The joy of salvation. Tanyo, ang kagalakan ng kaligtasan. The joy of salvation. Okay. Yan, nilagyan ko ng date dahil kung bisa may nagkakahalo-halo. Ayan, makita nyo yung mga taong malungkot. Yan yung tsura. Ito ay isang sinulat ni Haring David. Yan, sabi niya, sa Psalm chapter 51 verse 10, sabi na doon, create in me a clean heart, O God, and renew steadfast within me, steadfast spirit. At sabi na, Panginoon, lumalangkan ang lalagin mo sa aking loob ang malinis na puso, O Diyos, at baguhin mo at pagtibagin mo ang aking espiritu na nasa loob ko. Do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. Yun yung panalangin ni David. Restore to me the joy of your salvation. Siya ay ligtas, si David, pero nawala yung joy. Kaya sabi niya, ibalik mo muli sa akin, Panginoon, ang kagalakan ng iyong pagliligtas. And grant me a willing spirit to sustain me. Pagkalooban mo ako ng isang desididong espiritu na isustain niya ako. Yun yung kanyang sinabi. Bakit ganito ang panalangin ni Haring David? Kasi si David, nakagawa ng isang mabigat na kasalanan kay Lord. Tandaan nyo, si David ang pinakapaboritong hari ng Diyos. Pinakamakalapit sa kanyang puso. Bakit? Siya lang ang hari na umaawit sa Diyos. Kaya nga siya sumulat ng Salmo. He is the king that is very near in the heart of God. Ang problema, nagkasala ng isang napakabigat na kasalanan. Paano siya nagkasala? Kasi minsan, wala siyang magawa, lalakad siya sa kanyang asumpiyan, kanyang palasiyo, nakita niya si Bathsheba naliligo, natanaw niya, wow, ang ganda. Siguro, pagkakubat si Bathsheba nung naliligo, wow, sexy. Wala siyang magawa, kaya yun. Alam niyo yung mga tao, pag walang ginagawa, maraming nagagawang tukso. Tukso. Maraming dumarating na tukso sa tao walang ginagawa. Lahat ng mga military ni Haring David nasa gira natin dahil talagang sinasalakay sila ng Assyrian. Ngayon, nung makita niya si Bathsheba, siguro habang naglalakad na gano'n, nakatingin. Wow, pinaliligo. Okay lang. Walang masama sa unang tingin eh. Ang masama yung pangalawa. Oh, lalo na. Alam nyo ginawa, tinalong. Sino ba asawa nito? Si Urias po. Nasaan si Urias? Nasa gera. Okay. Ginawa niya, hari siya. Pinakuha niya si Bathsheba. Inasawa niya ngayon. So nagkaroon ng adultery. Ngayon, sa tagal ni Urias sa gera, inabot ng mga siguro 3 buwan doon. Nagsalita si Bathsheba, sabi niya, mahal na hari, buntis ako. Nagbunga yung kasalanan. Natakot na si Haring David. Ang ginawa niya, yung kanyang general sa gera, si Joab, gumawa siya ng sulat. Pauwiin mo dito si Urias. Di pinawi. Pagdating ni Urias, tinawag siya na Haring David, kumain sila sa kanilang mesa, nag-usapan sila, nagkumustahan, sabi na Haring David, okay, inuwi ka sa asawa mo. Gagawa siya ng lusot eh, kasi pag tinabihan niya asawa niya, diligtas siya.
Ang problema, nung umuwi si Orias, hindi siya tumabi. Natulog siya sa hagdanan ng palasyo. Kinabukasan, nabalitaan niya haring gabi na itong si Orias hindi umuwi sa bahay at tinabihan ng asawa. Pinatawag ulit. Bakit? Hindi ka natulog sa asawa mo. Isang mahal na hari, isang malaking kalapastanganan na yung aking mga general at yung aking mga kasamahang kawal ay nakikipaglaban, samantalang ako nagpapakasarap sa piling ng aking asawa. Hindi ko po kahit gawin ito, mahal na hari. Kaya doon ako natulog sa hagdanan. Okay, bibigyan ko ng isang gabi. Umuwi ka sa asawa mo. Ganun din, hindi rin umuwi. Doon ulit natulog. Okay, sabi ni Haring David, sige, punta ka sa gera. Gumawa siya ng sulat. Yung sulat na yon, ipinadala kay Orias, sarado, ibigay mo ito sa hinaran mo, kay Joab. Nung basahin ni Joab yung sulat, sabi ni Haring David doon, Joab, ilagay mo si Orias doon sa gera, sa lugar ng gera, sa parte ng gera na walang naliligtas. Lahat ay mamamatay. Doon ko isalpak si Orias. At pagkatapos, gusto kong mabalitaan na siya namatay sa gera. Yun ang ginawa ni Joab. Nilagay doon sa gera. Di siyempre, namatay si Orias. Nung mamatay si Orias, sabi ni Haring David, si Orias ay isang bayani. Siya ay talagang nakipaglaban alang-alang sa ating karyan. Parang gano'n. Ngayon, nung natapos yun, ay kinuha na niya si Bathsheba at sila ngayon ay nagsama. Yun yung kanya naging kasalanan. Dumating ngayon sa propeta Nathan. Pumunta kay Haring David. Sabi na, Haring David, meron akong sasabihin sa iyo, sabi ng propeta. Meron isang malalakbay na napadaan sa isang mayaman na tao. Itong taong ito ay napakaraming tupa at bata. Ngayon, ang sabi nitong mayaman na ito sa kanyang bisita na malalakbay, okay, dito ka magpahinga at magkakatay ako ng isang tupa para sa iyo. Ang ginawa nitong hari na ito, sabi ni Propeta Nathan, imbis na kumuha sa kanyang alaga, kinuha na yung alaga ng kanyang kapitbahay na kahit isa-isang tupa na mahal niya, na halos kaharapan niya yung tupa pag siya kumakain. Yun pa yung piniling pinatay at ipinakain sa kanyang bisita. Anong masasabi mo dyan, Haring David? Ang sabi ni Haring David, kailangan mamamatay ang tao niya. Sabi ni Propeta Nathan, Haring David, ikaw yung tao yun. Kaisa-isang asawa, si Bathsheba. Ang dami mo ng asawa, kinuha mo pa. Kaya doon nasumpa si David. Kaya ito yung kanyang panalangin. Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me away from your presence. And do not take your Holy Spirit from me. Kasi, di ba ang tao pag nagkakasala, iniiwan ng Holy Spirit? Ito yung naman kaya, grabe ang loob ko ni Haring David. Ligtas siya. Pero yung kalungkutan, nasa kanya. Kaya sabi niya, restore. Ibalik mo sa akin ang kadalakan ng iyong kaligtasan. At ipagkaloob mo sa akin ang isang espiritu na tutulong na hawakan ang espiritu mo. Gets no? In short, kapag ang tao ay wala pang kaligtasan, wala pa sa kanya yung kagalakan. Pero kapag ang tao nasa kanya na yung kagalakan o yung kaligtasan, wala nang lugar ang kalungkutan sa kanya. Nakita nyo, sabi ni Sister Glenda kanina, na kailangan kung may pagsubok ay tayo'y magsaya. Gets nyo? Amen. Kasi
kung may pagsubok sa buhay mo at magiging malungkot ka pa, abay ini-entertain mo yung pagsubok. Pero kung may pagsubok ka at masaya ka pa, sabi ni Satanas, tingnan niyo yung tsura ni Satanas. Kapag yung tao na binagsakan niya ng pagsubok, ang inaasahan ni Satanas, lulungkot yung tao Aburrido. Ang problema, nung binigyan niya ng pagsubok, si Sister Glenda, abay nakangiti pa, masaya pa. Ano yung tsura ni Satanas, sabi niya, ano ba ito nangyayari dito? Mapapakamot ng ulo. Lumalaya si Satanas sa buhay mo. Kaya kung may pagsubok, ano gagawin natin? The joy of the Lord is my strength. Naliwanag ba? Tingnan, katabi niyo ako masaya. Okay, next. Ano ang ibig sabihin? What is the joy of salvation? Ano ang joy of salvation? Okay. Sabi dyan, number 1. Okay. Joy of salvation is a characteristic of a Christian who put their trust in God. Ang kagalakan daw ng kaligtasan ay isang ugali ng isang Kristiyano na ang kanyang pagtitiwala ay inilalat sa Diyos. Gets nyo? Total, di ba, yung kinawag natin, dulot mo ay, tama ba yun? Kalakasan, dulot mo'y kagalakan. Kasi yun naman talaga ang kayang ibigay ni Lord Si Lord kahit kailan hindi niya kayang magbigay ng kalungkutan. Amen. Dahil kahit kailan si Lord, kahit isang segundo, hindi siya naging malungkot. Laging masaya. Ngayon, kung nasa iyo posisyon ng Diyos, dapat laging masaya. Kaya sa susunod, pag tayo nagpupuri, ipakita mo kay Diablo na wala nang tanikala yung paa mo. Ha? Kaya na. Kaya na. Ano ba? That joy of the Lord is my strength. Yung ba mo? Wala na yung rheuma. Wala na yung arthritis. Hindi na nakapako yung paa. Wala nang amoy yung kilikili. Hello? Yun yung joy of the Lord. Okay. So, ang isang characteristic ng joy of salvation ay magdala dahil yung pagtitiwala mo ay inilakat mo na sa Diyos. Sabi na dyan, sa Psalm 5 verse 11, but let all those rejoice who put their trust in you. Ang sabi niya, parang Lord, pabayaan mo na sila mag-rejoice. Yung mga ito na iniladak ang pagtitiwala sa iyo, let them rejoice. Then, let them ever shout for joy. Sabihin na natin, ano yung kinawag natin? Sumigaw! Okay nga, sumigaw nga kayo. Sumigaw! Ano nung aksi? Bantay. Ulitin natin. Sumigaw! Medyo maganda-ganda. Medyo alam doon dyan bro, napapalayas pagka sumisigaw tayo Sumigaw! Sa galak! Yun yung joy of salvation. Subukan mong dumating dito na malungkot. Gawin mo yun. Lalayas yung kalungkutan. Ang liwanag niya, let them ever shout for joy. Ang joy isinisigaw, hindi binubulong.
Because you defend them, let those also who love your name be joyful in you. Hayaan mo na ang lahat ng nagmamahal sa iyong pangalan ay lagi silang masaya sa iyo. Ang ganda, di ba? Kasi naalala ko nung nakaraang Sunday, na-invite ako sa default anniversary nila. At alam niyo, magaling magturo si Pastor Vic. He is a good teacher. Anointed teacher. Pero every time na nag-pray ako kay Lord, kasi pinag-pray ko yung 18 churches ng 12. Ako, Lord, bakit itong default namin under Pastor Vic? Ang galing niya magturo. And they are faithful in giving their tithes and offering. Wala akong masabi sa kanila, pero bakit hindi sila lumalabo? So that time, nung papunta ako sa church nila, dahil naglipat sila ng bagong lugar, sabi ko, Lord, ang prayer ko, pag nakita ko yung lugar nila, Panginoon, ay bibigyan mo ako ng versikulo. At ito, dito ko ibabase yung ituturo ko sa kanila. Okay. Pagdating namin doon, nasa second floor, alam nyo, ang dumaan sa aking paningin, Nehemiah chapter 8, verse 8, 9, and 10. Hindi ko alam yun. So, pumasok kami, karoon ng praise and worship. Alam nyo yung praise and worship na yung nagdadala ka ng patay sa cemetery. Alam mo yun? Yung awitin na sa Ilocano, Diyos aking napat ng namamahina. Parang pulibre ba? Ako, ang lungkot naman nitong church na ito. Naramdaman ko yun eh. Ang lungkot. Nung natapos yung patay, kumakanta. Diyos ko, hallelujah. Gusto ko lang magdala ng kabaong sa harap eh. Parang funeral service. Ngayon, tinawag ko si Pastor Amica. Pastor Amica, basahin mo sa akin yung Nehemiah chapter 8, verse 8, 9, and 10. Binasa ko. Ang nakalagay doon, nung binabasa ni Propeta Ezra, yung kasulatan, nag-iiyakan yung mga tao. Lungkot na lungkot sila. Kaya pala gano'n sila lungkot. Ngayon, ang sabi ni Nehemiah, bakit ba ang lungkot ninyo? Piyesta natin ngayon. Dapat, sabi niya, magsikain kayo. Kainin nyo lahat. Sabi niya, eat the fat and drink the sweet and send portion to those who are weak. And the joy of the Lord is our strength. Kapo, ito yung mensahe. Then, nagpakita sa akin si Lord ng maraming mukha. Mukha ni Pastor Hilda. Mukha ni Brother Loren, yung maliit, ang miyembro nila. Mukha ni Sister Marjorie. Mukha ni Sister Marlene. Mukha ni Crystal, yung architect. Then, mukha nung yung isang negosyante. At bawat mukha may salita. Okay, sabi ko, bago ako mag-preach, tinatawag ko yung mga tao nito, pinaharap ko lahat. Pastor Hilda, ito minsan ni Lord sa'yo. Do not trust people, but God. Huwag kang magtiwala. Do not fear people, but fear God. Then, Brother Loren, ito sabi ng Panginoon sa'yo, ipakita mo yung liwanag. Huwag mong itago sa dilim. Sister Marjorie, sabi ko, ganito yung mahaba-haba. Do not dwell into the alternative current of joy in sadness, encouragement and discouragement.
but stay and dwell in the joy of the Lord. Sister Krista, sabi ko sa kanya, ito sabi ni Lord, fix your eyes unto Jesus. Sister Marley, sabi ko sa kanya, huwag mong bilangin ang nagagawa mo sa Diyos. Bilangin mo ang tinatanggap mo sa Diyos. Yung negosyante, ito sabi siya ng Panginoon, ipagpatuloy mong bukas ang pintuan ng pagpapala sa iyo. Padaluyin mo sa mga tao. Pagkatapos na, praise na ako. Joy of the Lord. Sabi ko sa inyo, nung natapos yun, tumayo si Pastor Hilda, sana linggo-linggo ganito kasaya. Nawala yung lungkot, lumipat, napalitan ng kagalakan. Yan ang church ng Diyos, masaya, magalak. Amin ba? Naduloy na natin yun. Okay, tuloy tayo. Nakita niya, ulitin ko, sa Tagalog, sabi niya, pabayaan mo silang magalak yung mga taong inilakat ng pagtitiwala sa iyo. Then, sabi niya, sumigaw sila sa kagalakan sapagkat idinidipindi nyo sila. Then, sabi pa niya rito, let those also who love your name be joyful in you. Puro rejoice, shout for joy, and be joyful. Walang lugar ang kalungkutan. Yan ang lugar ng Diyos. Tayo ay templo ng Diyos. Ayaw ni Lord na kanyang templo ay malungkot. Gets nyo? Kasi meron akong noon, mga way back 1990s, may membro kami noon na talagang ganun, laging nakangiti. Kasi nakangitang ngiti. Kilala niyo si Brother Rubito? Parang gano'n. Ngayon, namatay yun. Hindi lang kayo sa church. Yung mga tao, sabi ba, kawawa naman si Brother. Ang agang niyang namatay. Yung iba naman, sabi niya, ibang klase si Brother. Patay na, nakangiti pa. Alam mo, kapag ikaw na kay Lord, patay ka na ba siya? Gets ka? Kasi ang sabi ng Panginoon, napakahalaga sa mata ng Diyos ang kamatayan ng kanyang mga anak. Napakahalaga. Bakit? Sabi ng Panginoon, ito naman ang aking pagkakataon. Napupunasan ko yung kanilang mga luha. Panahon ko naman na sila'y aking aalagaan sa aking mga kandungan. This is the time for me, said the Lord, to wipe out their tears. Imagine, inatay din ni Lord dyan eh. O, sino gusto pupunta na kay Lord? Alam ko, ayaw pa yun. Okay, tuloy tayo. B, sabi nga, this everlasting and overpowering joy experience. Sabi natin, experience. By those who are redeemed by God, itong overpowering joy daw ay nararanasan lamang ng mga iniligtas ng Diyos. Ulitin ko ulit. Parang hindi, parang lumampas lang eh. Itong walang hanggan at sobrang makapangyarihang kagalakan ay nai-experience siya lamang ng mga taong iniligtas ng Diyos. Amen. Sino niligtas ng Diyos? Amen. Dapat tayo'y laging magalak. Yes. Ito ang sabi niya sa Psalm 16 verse 9. Therefore my heart is glad and my tongue rejoices. My body also will rest secure. Because you will not abandon me to the realm of the dead,
nor will you let your faithful one see decay. So makikita natin dito na yung sabi ni David, sabi niya, Panginoon, alam ko ng aking puso ay laging masaya at aking dila ay laging nagre-rejoice, sabi niya. At ang aking katawan ay naka-rest secure. Secure na secure. Ito yung mga redeem. Because, sabi niya, you will not abandon me. Hindi mo ako iiwanan doon sa impyerno, realm of the dead, o sa graveyard. Nor will you let your faithful one see decay. Ito yung mga mai-experience natin. Hindi tayo pababayaan ni Lord na mapunta sa lugar ng kalungkutan. Kung may negosyo ka, hindi pababayaan ni Lord na yung iyong negosyo ay pagtatawanan lamang ng wala sa Diyos. Kung pinagpapala ng diablo yung negosyo ng walang Diyos, sabi ng Biblia, ang lahat ng perpekto at magagandang regalo ay nanggagaling sa Ama. Kaya, ito yung dapat nating ma-experience sa ating buhay. Kaya tama yung ginawa ni Sister Linda. Kung may negosyo ka, kailangan upuan. Pag-pray mo yan, Lord, lahat ito ay mauupuan. Mapupuno itong mga upuan na ito, Panginoon. Dapat gano'n. Lord, Panginoon, ang aking gustong kitain na yung Panginoon. Dahil meron akong hinahabol na amount. Pwede mong sabihin kay Lord dyan eh. Pwede kang makipag-deal kasi anak ka na niya eh. Maliwanag ba? Kasi natatandaan ko, humingi kayo ng teaching ng prosperity. Dahil ba nung bungal ka mo ng sabi, tatatlo na yung dito. Kaya yung tatlo na nakaalam, ang sikreto ng prosperity. Ay hindi naman, dahil tatlo. Mahigit po. Kaya magpalat sila. Nalaman nila yung sikreto. Pero part 1 pa lang yun, may part 2 pa. Okay, next is, see, everlasting joy is the crown of their heads. Ang everlasting joy daw, kuruna ng ating ulo na iniligtas. Hello? Kitang-kita yun. Hindi nyo nakikita, pero si Lord alam niya na yung crown of salvation ay nakapatong sa ating ulo. Makita na kagad sa itsura mo. Alam nyo yung mga taong ligtas, hindi mo masyadong mabasa yung kulubot sa mukha. Naiintindihan nyo ako? Yung mga taong ligtas na, walang marka ng kulubot sa mukha. Kaya may edad na. O, nakita nyo si sister, o yan. Walang guhit ng kulubot. Amin ba? Pero yung mga hindi pa ligtas, hindi lang kulubot, mukhang ampalaya pa. Gusto nyo maging ampalaya? Ampalaya matapos. Kasi noon, alam nyo, nung hindi pa kami born again, si Pastora, talagang ibang klase. Ilang taon na nagsasama kami, hindi ko pa nasubukan tinimplahan niya ako ng kape. Alam mo, sa loob ng ilang taon kami nagsasama, hindi ko pa nasubukan. Nung siya mag-born again, ako hindi pa na-born again, siya na una eh. Kaya nakulat ako, isang umaga eh. Pag-gising ko naman, ako yung kape. Makita ko yung kape nasa mesa. Maya-maya, narinig ko yung boses niya. Sabi niya, Sam! Oh, Sam? Dati, Samuel! Nababago yung ligtas eh. Sam! Oh, bakit? Yung
kape na tinimpla ko sa iyo yan. Wow! Anong hangin kaya tumama sa bisis ko? Parang signal number 5. First time, ang sarap pala ng kape na tinimpla ng kasama mo. Enjoy. Isa pa, minsan nung naliligo ako, may natabog ng palya. Imagine, first time, samantalang noon. As in pa niya, bahala ka sa buhay mo. Grabe, pagkatapos, ito na. Nung may mga taong gustong mag-igay, abay pinapasok niya. Talaga po, sige, yan. Mag-igib ka lang. Ba talaga ihip ang hangin? Noon, yung kapitbahay namin makikiigib. Pumapasok pa lang sila sa tangkahan, ang matas nila ako doon. Maglalagay sa puso. Kalahati lang. Ayaw pag ipapuno. Baka rin maubos yung tubig sa loob. Limitado. Hiyang-hiya ko nun. Ang tindi. At ito pa. Alasing ba yan? May mga itim pang nilalagay sa ulo. Pagdating sa bahay, tarangkahan pa lang sa salubong niya. Gising ka na. Ganun sila. Pero nung mabro lagi, grabe, ang mga pinapatugtog sa radyo, buhay, buhay, buhay kailan. Ako naman yung naiirita. Ang ganda ng buhay, ang ganda ng tahanan ng mga Korean. Corona sa ating ulo yung kagalakan. Tignan na lang mo si Bravo Brian. Ano nga ito, Bravo? Ako, may corona yata. May corona. Tignan nyo yung tao, pag pumapasok mo, hindi man yung candidate. Tignan nyo ngayon. Lalo kayo nagtataka, may ilang linggo na lang. Siya naman. Tanda ng kaligtasan. Hallelujah. Yan yung nagagawa ng ways nila. Okay. Ano sabi dito? Crown of our head. Isaiah 35 verse 10. And those the Lord has rescued will return. Itong mga iniligtas daw ay bumalik na. They will enter Zion with singing. Hindi mawawala yung singing kapag ikaw ay ligtas. Amen. Amen. Ang Panginoon hindi niya pinapakinggan kung maganda o hindi yung boses mo. Yes. Ayun. Meron akong anak ka. May mga nagtutulog. Alam mo, kami, 5 yung anak ko. Meron minsan, pupunta kami ng Manila, nandun lang yung anak ko. Eh, yung isang anak ko, maganda yung boses. Magaganda yung boses ng apat. Meron akong anak na pag kumanta, parang pinupunit. Alam mo yung lata pag pinupunit? Meron ang boses. Ngayon, kapag pag siya kumanta sa sasakyan, galpakan yung mga anak ko. Ang sakit sa tayo na yan. Pero hindi mo pigil sa pagkanta eh. Kanta ka. Hanggang dumating yung panahon, naging sulidan ng church. Hindi tinitignan, pinapakinggan ni Lord yung silang na boses. Ang pinapakinggan, yung ganda ng puso na kumakanta sa kanila. Dumarating yung pagkakataon, pag nakita na ni Lord na disidido ka talaga, doon pa niya inaalis yung boses niya. Kilala niyo anak kong yun? Amen. Abigail. Amen.
Naku, ang tindi pag kumanta yan, ganito yan eh. Buhay! Buhay! Buhay kailan pa man! Ganun pag kumanta yan. Sakit sa tayo yan. Pero ngayon, nag-isang leader yun. Oo, di ba? Bumantang musik. Asa. Kasi gusto ni Lord, inaawitan natin siya. Yes. Binigyan ka ni Lord ng bibig, ng boses, para i-alay mo sa Kanya. Pagkatapos, anong ginagawa mo? Hindi mo may alay sa Kanya. Tapos pagdating ng kasiyahan, nasa video ka. Ang galing mo sa video eh. Popstar. Popstar. Kagaya mo nasa Baguio kami, hindi ako pinatulog ng mga taga-bundok. Yung pukaw na matatanda, imagine, mga bata mo na nagkakanta ng umaga eh. Mamaya yung mga kababayan naman, pagdating ng alas 2 na madaling araw, yung mga matatanda, yung pukaw na kota. At ang kanta nila, My Way. Sabi doon, ang iyong isip. Yan mo ako. At least, kumakanta. Oo, tama. Sa atin maganda na yung boses, panis na laway, hindi mo lang makakanta kayo. Meron naman tayo panahon para kumanta kayo, di ba? Ayan. Yung praise and worship, ibigay todo mo na. At least kung sila yung boses mo, hindi marinig. Natatagunan. Kaya, ang sabi niya, no? They will enter Zion with singing. Everlasting joy will crown of their head. Everlasting joy. Kaya ka nung namatay, sabi mo, namatay na nakangiti pa. Yan. Then sabi na, gladness and joy will overtake them. Ano ibig sabihin ng overtake? So ibig sabihin kung yung joy at saka gladness, ino-overtake pa tayo, saan mo lugar yung kalungkutan? Wala! Walang lugar ang kalungkutan sa buhay, sa bahay, sa pamilya ng taong iniligtas. Amen. Malakpan natin ang Panginoon. Ito ang maganda. Basahin nyo yung dulo. 1, 2, 3. El sorrow. Okay, 1, 2, 3. And sorrow and sighing will be away. Yung kalungkutan, sorrow. At saka yung sighing, yung groaning, yung ano mo yung ungol ng kalungkutan, yung hinanakit. Lalaki. Sabi diyan ay lumalayas daw, Be away. will flee away. Ayaw niyo yun. Be away. Gets nyo? Amen. Kaya magmula kayo mga kapatid, time for joy. Kasi, bakit ganito yung pinag-aaralan namin? Kasi kung hindi mo maturuan yung sarili mong maging magalak, masaya, matuwa, abay hindi ka pwede sa langit. Sa langit, walang oras na hindi kumakanta ang mga anghel. Walang oras na hindi magalak ang tao sa langit. Ang sabi sa Biblia, kapag kumakanta raw ang mga tao na iniligtas ng Diyos, yung mga boses sa ilalim ng lupa, yung boses sa ibabaw ng lupa, yung boses ng mga anghel sa kalangitan ay nagkakaisa papunta sa trono ng Diyos. They are united in one, going to the throne of God. Ganoon kasaya ang langit. Parang lagaslas daw ng waterfall ang ingay. Yung iba, karang ang iniingay nyo. Sabi kung gusto mo tahimik, walang tahimik sa langit. Puro awitan doon, 24 hours. Pagkatapos dito, 1 hour lang. Tagal naman itong worship na ito.
Andiyan ba kayo? Sino gusto pumunta na langit? Mag-practice na tayo ngayong linggo. Okay. Ano naman ang nagagawa ng kasalanan sa joy of salvation? Sin overcome the joy of salvation. Yung ating kasalanan, tinatalo niya yung joy of salvation. Okay, paano natatalo yung joy ng sin? Ayan, nakita niyo yung babae niya, no? Ang saya-saya ng kasamahan siya, lukot-lukot. Kaya kanina, nasa likod ako, tinitingnan ko kayo habang tayo kumakanta. Buti wala itong babae. Lahat nagsasaya. Kaya natuwa ako dahil andito ng presensya ng Panginoon. Parang binagsakan ng langit at lupa. Nakataas na, labas ng kilig-kilig ng tatlo. Siya naman, ipit na ipit. Okay. Sabi dyan, number 1, sin make you deaf and hearing the sound of joy and gladness. Yung daw kasalanan ay binibigyan na tayo para hindi natin marinig yung sound of joy and gladness. Yung whole emotion mo was covered by sin. Kasi yung emotion ang ginagamit ng Diyos para tayo magsaya. Di ba? Kapag bigay todo yung emosyon natin, talagang naglulunda pa tayo, nagsisida pa, naiiyak pa tayo minsan. Pero kung malungkot ka, talagang parang wala kang naririnig. Nagwawala na yung leader dito, parang baliwala ka sa'yo. Because of sin. Hindi na yung sin, hindi na i-allow na i-express natin yung ating kagalangan ngayon. Hahagdagan ngayon. At ang pangit pa, yung kasalanan, ikukulong ka niya sa kulungan ng kalungkutan. Wow! Ang sarap mabuhay sa kalungkutan. Why do I let myself worry? Do not worry. Gets na? Sige, kantahin mo yun. The joy of the Lord. Di ba masaya? Buhay, masaya. Kumanta ka ng malungkot. Pasayahin mo yung mukha mo, kumanta ka ng malungkot. Worry. Talagang sasama yung mukha mo eh. Pinipilit ko sa salamin eh. Patutuin ka. Kaya madaling tumanda yung mga tao eh. Kaya magtuto na kayong maging masaya mo na ngayon. Dahil ang kasalanan, binibigay na tayo para hindi marinig yung ating kagalakan. Ayan. Tignan nyo, Psalm 51 verse 7-8. Ang sabi ni Haring David, cleanse me with hyssop, and I will be clean. Wash me, and I will be whiter than snow. Let me hear the joy and gladness. Linisin mo ng hyssop. Alam mo yung hyssop, ito yung kahoy nilagyan ng foam. Yung dulo, isasawsaw, yung pinanlilinis, yun yung hyssop. Cleanse me with hyssop, and I will be clean. Wash me, and I will be whiter than snow. Let me, Panginoon, payagan mo ako, sabi niya, na marinig ko ang kagalakan, ang joy. Ano ba kakaiba ng joy sa gladness? Kasiyahan at kagalakan. Hayaan mong marinig ko, Panginoon, ang kasiyahan at kagalakan. Let the bones you have crushed rejoice. Bones, ibig sabihin yung bones, crushed, kalungkutan. Di ba yung kanta natin na a very heart, take it good, like in medicine. But a broken spirit,
dryeth the bones. Ito yung let the bones tuyok, you have crushed, rejoice. Yun yung prayer ni Haring David. Kaya, alam mo sa akin, yung lagi akong pinapansin ni Sister Dan, sa Facebook, di ba, meron yung reels. Ang pinapanood ko yung mga jokes eh. Kaya kahit mag-isa ko, kahit gabi yung katawa ko. Katawa ko. Ha? Imagine, kahit gabi na, masaya pa rin. Yes, no? Yes. Abay, doon ako nag-draw ng strength ko eh. Kaya nga, the joy of the Lord is my strength. Imagine, at the age of 77, sabi na ako, kumangila, di Lolo, wala ka namang pahinga ngayon. Kasi, pagkatapos mo dito, may meeting ka ng alauna. Pagkatapos ng alauna, pupunta ka ng Saguday, dahil birthday ni Pastor Olaring, retirement ni Pastor Olaring, at birthday ng kanyang asawa. Gagawin ka na naman doon. Sabi na, wala ka namang pahinga. Hindi ba, the joy of the Lord is my strength. Maraming ka. I-practical natin. Mamili tayo sa dalawa. Itignan ko. Itataas ng kamay. Sino sa inyo, pagpipilian natin, kagalakan at kalungkutan. Sino ang pipili sa inyo ng kagalakan? Itaas ng kamay. Abay, walang naiwan sa kalungkutan. Nagtaas. Nakita nyo? Kung pinili natin ang kagalakan, huwag ninyong hayaan na mayroong malang isang minuto na malungkot kayo. Abay, nung nabulakin yung misis ko, kasi dati hindi pa bulakin. Pumunta na siya sa Cebu eh. Luwapit na siya sa isang patron yata doon. Humihingi ng tulong na maghiwalay na kami. Pumunta pa lang Cebu, hingi ng tulong na hiwalayan na niya ako. Kasi noon talagang umaga, darating, konsumisyon siya eh. Pero nung siya nabulakin, nawala yung konsumisyon. Ganun pa rin, hindi ako nagbago, pero pag nakilala ako, ito na naman si Pastor. Di ba ako Pastor ha? Ito na naman asawa ko, Pastor. Guwapo, Pastor pa. Kaya naman ako ito, guwapo pa. Pastor pa. Nawala yung kalungkutan. Kaya pag nagpapachika, sabi na, 75 years old na ngayon, mga bata pa naman kayo. Because of the joy of the Lord. Pagka nagagalit, tatampo. Meron minsan na hindi ko makalimutan. Galit na galit sa akin. Makain ka rin. Kumain ka na naman, hindi ka nag-pray. Sabi sa akin, ako nalalaman niya ako nag-pray. O sige, mag-pray na ako. Oo, rabasan na rabasan. Speaking in tongues sa ako. Umagalpak siya ng tawa. Kailangan patawarin natin. Yung alisin natin yung dull moment. Kasi yung isang oras na nakapasok ang kalungkutan sa iyong tahanan, kasama na kamalasan ang kabisitan. Tayo. Okay. Kaya inspire ako dito kay David eh. Nagkasala na, pero then, sin covers the renewed joy, praise and honor to God in black, the abundant prosperity and peace. Bukod sa tinatakpan na tayo para hindi natin marinig yung joy, yung rejoices, hinahadlarapan na yung abundant prosperity and peace sa ating buhay. Hindi, no? Makapaglayan pala itong kasalanan na ito. Yun yung sabi niya, kaya nakita niyo yung picture, blessed na blessed siya. Abundant blessing. Sabi sa Jeremiah 33 verse 7 to 8, I will bring Judah and Israel back from captivity and will rebuild them as they were before. Babalik ko sa dati. I will cleanse them from all the sin they have committed against me and will forgive all their sins of rebellion against me. Yun yung sinabi na. Okay, tuloy tayo. Then,
ang sabi na dito, then this city will bring me renowned joy. Pagkatapos ng ibalik itong mga captives sa syudad na yun, sabi na, then this city will bring renowned joys, praise and honor before all nations on earth that hears of all the good things I do for it. And they will be in awe and will tremble at the abundant prosperity and peace I provide for it. Nakita niyo, kapag tayo nag-rejoice in the presence of God, ang sabi ni Lord, I will provide prosperity and peace. Hello. Hindi madadala ng Panginoon yung abundant prosperity at saka peace kung napakalungkot yung kanyang darat. Hindi nakakapasok ang Diyos sa gitna ng kalungkutan. Pumapasok lang ang Diyos sa gitna ng kagalakan. Amen. Dalangay abundant prosperity and peace. Hello? Kaya, alam nyo kung minsan, pag pumupunta ako sa bukid, tinitingnan ko muna kung may nakakatingin sa akin, wala. Kung wala nakatingin, sa ako lang ginagawa. Talagang, naglulundag ako doon, Lord, hallelujah, bless na bless ko Panginoon, prosperity, Lord, ilakad mo dito, Lord, God. Lumulundag ako, sumasayaw ako mag-isa. Pag may tao, nagtigil na ako. Baka sabihin niya, kailangan maging pa tayo natural. Naliwanag ba? Amen. Subukan mo, pagbukas mo pa ng restaurant, nakangiti ka na. Pag nakita ni Lord na, saya-saya dito, abundant blessing will come. Alam mo yung salitang peace, kapayapaan, ang ibig sabihin ng apat Una, kapahingahan, kagalakan, kabuuan, kasaganaan. Yun yung apat na tinutukoy ng peace or shalom. Kaya, hindi yung pagbukas mo ng negosyo mo, sa wala ng panahon. Nakita mo kay Lord walang sama ng panahon. Doon na nagpapakita ng milagro ng Panginoon kung kailan sa tingin mo, walang mangyayari. Doon nangyayari. Dahil ang inuutan ng Lord yung faith, pananampalataya. Yun yung tinitingnan nga. E pagbukas mo talaga, palagay, wala na akong darating. Kasi, kaya kahapon, meron kaming Bible study dyan sa Arba. Ang lakas ng ulan, grabe! Ha? Sabi niya, Pastor, uwi na tayo. Relax. Dati mo na kaya. Kabog Lord, ha? Lord. Aba, matapos mo na nagdati na siya. Nakita mo, kay Lord, basta tama yung puso mo at para sa kanya na gusto gagawin mo. Hindi ka na iiwanan, hindi ka na pababayaan. Amen. Gets nyo? Amen. Okay. Restore to me the joy of your salvation. Ito na yung prayer ni David. Panginoon, ibalik mo sa akin yung galak ng kaligtasan. The joy of salvation needs a willing spirit to be sustained. Ano ibig sabihin nito? Okay, present worship. Walang magagawa yung kagalakan kung hindi ka willing na kumanta, hindi ka willing na lumundag, hindi ka willing na sumayaw. Amen. Kaya ang hinihingi niya, bigyan mo ako ng willing spirit to sustain the joy. Subukan na natin sa araw ng linggo, alisin na lang itong upuan mo na sa susunod na linggo. Brother, itabi na. Nakatayo tayo na magpuri tayo. Kasi ako pa namin sa linggo tama? Subukan natin yung joy of salvation. Pagkatapos ng worship, saka ibalik yung upuan. Makikita natin ang presensya ng Panginoon. Yung mga sakit nyo mawawala, gagaling lahat yan.
Yung mga riyuma, yung kamalasan, kabisitan. Mawawala lahat siya. Okay, tandaan niyo yan. Pag nag-absent kayo sa Sunday, ako, wala sa inyo yung blessing. Wala blessing. Kaya sabi ni David, restore to me the joy of your salvation, grant me a willing spirit to sustain me. Gawin na natin yung willing tayo. Yes, Lord, willing kang sumayaw, willing kang bumundan, willing kang pumalapak, willing kang makinig, willing kang magbigay. Yun ang gusto ng Panginoon. Willing spirit to sustain me. Ang sarap, makita mo lang yung tao na nakiti. Di ba? Nakakasalubog ko yung tao sa palingki o saan man. Pag nakakita kayo ng tao na nakangiti sa inyo, anong sukli ninyo? Mag-iiti ka eh. Subukan mo sa lubong ng tao na simangot sa iyo. Anong gagawin mo? Simangot din. What you sow, you will reap. Tignan mo, nilitian mo yung tao puno-puno ng problema. Humingiti rin, di lumalaya sa problema sa kanya. Panandalian na. Bakit panandalian? Wala pa sa kay Lord eh. Pero kung na kay Lord na yan, tuloy-tuloy yan. Amen. Okay, tuloy tayo. The joy of salvation brings the teaching of God ways to the transgression. Ang ibig sabihin ko, yung joy of salvation ay nagdadala ng katuruan ng pamamaraan ng Diyos sa mga makasalanan. Isa pang ebidensya ito, na kapag nasa iyo yung kagalangan ng Diyos, na isi-share mo yung pamamaraan ng Diyos sa ibang taong makasalanan. Amen. Ayan, kita niyo yan, nag-share siya. Sabi na sa Psalm 51 verse 13, then I will teach transgression your ways, so that sinners will turn back to you. Isang epekto ng joy of salvation. Nagdadala ng kaluluwa kay Lord. Gets nyo? Di ba kayo nagtataka? Nung nagsimula tayo dito ng January, ito lang yung laman. Yeah, ano kayo nagtataka? Dito lang, 3 lira lang dito, 3 lira doon. Well, tingnan mo yung likod mo, may isang ka na. Kasi ang unang establish dito yung joy. Ang sabi ko, bago dumating yung October 6, puno hanggang sa likod. Ang hirap palakpak eh. Alam mo sa Arba, sabi na sa akin isa doon, Pastor, gusto ko sanang pumunta bukas eh. Kaso mayroon akong emergency lakad sa kawayan. Pero Pastor, promise, sa susunod na linggo, andun na ako. Bapo, sabi mo nga sa sarili mo, Lord, mapupulo ito. Bago October 6. Promise. Okay. Ang sabi pa isa doon, Pastor, sa inyo pala yung King James. Siguro sa anniversary nyo, ating din ako ha. Saan ba yun? Gusto ko marikman yung gift ng King James. Kaya kayo na, 5 kahon. 5 kahon na soy, 5 kahon na suka. Namimigay na. Okay. B. The joy of salvation is the result of deliverance from guilt and sin of rebellion. Alam mo yung sin of rebellion? Ito yung kasalanan na walang kapatawaran. Kasalanan ni Eva at Adan. Yan. Ngayon, since nasa na yung joy of salvation, ang resulta nito ay delivered na tayo sa guilt at saka sa sin of rebellion. Pagka sinasabi ng Diablo sa inyo, wala, nakasalanan kang nakaraan, wala ka ng pag-asa. Tandaan nyo, ang tawag doon, guilt. Nagkakaroon kayo ng guiltiness. Tandaan nyo, yung joy
nawawala yung get. Hindi ka na makukonsensya pa o magigilty. Kumbaga, deliver me from the guilt of bloodshed, O God, you who are God my Savior, and my tongues will sing of your righteousness. Open my lips, and my mouth will declare your praise. Kaya kung sinabi, puro praise, puro singing, puro joy. Kaya malapit na malapit itong David nito kay Lord. Kaya tingnan ninyo, yung mga taong masayahin. Di ba? Gaya nga nung naisip ko dito minsan, I think nabiyatan ng Merkulis ko naisip na yung may nag-invite sa amin, nag-aaral ako ng pastoral training course. Naisip ko lang ulit. Na-invite kami, siguro mga 18 kaming delegado na. May nag-invite sa amin na may seminar ng 5 o'clock. Pumunta sa school namin. O kayo ng mga estudyante, baka gusto nyo umattend sa mangyayaring seminar mamaya, fellowship. Okay, di pumunta kami. Kasi that time, talagang ayaw ko kang mag-pastor kasi nasa 40 years old pa lang ako. Kalakasan ko pa. Kumbaga gusto ko pa mag-enjoy. Tinatawag na ako ni Lord. Ako Lord, bata-bata ko pa. Dapat ang tinatawag ko yung mga magkatanda na. At wala ng plano yun. Yun yung aking sinasabi kay Lord. Ngayon, nung nandun na kami, napaaga kami, abay habang nag-uusap-usap kami, meron kami isang bata doon siguro mga 14-15 years old. Ang ingay, paro sa drum, hindi kami nagkakaintindihan ng kausap dahil hindi pa nagsisimula yung praise worship eh. Nainis ako, ano ba itong bata ito? Hindi mapakali. Ang katabi ko ay 61 years old. Ngayon, nung natapos nung praise worship na, talagang maramdaman mo yung presensya ng Panginoon. Ito na, nung natapos na praise worship, sabi na, mga brothers, sisters, tinatawag na natin yung ating guest speaker. Aba, yung batang malikot, ang tumayo. Nakabarong na. Nagtingin ang kabing magbihili ka. Ano ba ituturo itong batang ito? Nung siya mag-praise, tatayo yung balahibo na hangin mo. Biglang umiyak yung matanda matabi ko. Ano ba? Ano nangyari sa'yo? Si Lord eh, unfair. Ano unfair? Eh kung tinawag ako na Lord sa ganyang edad, marami ako na dalang kamuluwa. Ngayon ako tinawag matanda na ako. Naisip ko, Lord, sinasabi ko, bata pa ako. 40 years old, tinawag mo ako. Eh yung 14 Diyos, ito, matanda na. Kinausap ako ng Diyos doon. Pagkatapos, nag-share ito. Kaya sa born again, yung nanay daw niya ay may sakit na kanser. At yung nanay lang yun ay tinangilan niya ng 3 months. Talagang mamamatay na siya. Ngayon, sabi ng nanay sa asawa ng lalaki, sabi niya, mahal, sa loob ng 3 buwan, mamamatay na ako. Pwede ba na ipaubahay mo na sa akin yung 3 buwan? Huwag mo akong pakialaman. At ibibigay ko na ito kay Lord. Magliligo ko kay Lord. So, araw-araw na sa church, nag-aayos, naglilinis, nagdarasal. Araw-araw yun. Pag-uwi sa bahay, nag-pray-pray yun. Walang ginawa, manalangin gabi at araw. At ang pinag-pray-pray na, yung batang yun, namalikot. Dahil tuwing pamasok yung batang yun, huwag ating classes. Iwanan lang may bag na, sa upuan na sa school, aalis na, magbabike na, nagre-read ka ng bike man hapon yun. Nakailang bagsak na siya sa grade 3. Ganun yung nangyayari. Then grade 4, nakailang bagsak na.
Ngayon, ang prayer ng nanay, Lord, sabi na Panginoon, itong anak kong bunso na ito, Panginoon, ay i-alaw mong mag-born-again. Itong anak kong ito, Panginoon, makakilala sa iyo. Itong anak kong ito, Panginoon, ay gamitin mo siya. Nangyarinig niya kasi nakaluhod sa salas eh. Nag-pray-pray. Gagalit siya. Ma, ba't mo ako pinag-pray-pray magpaso? Gagalit siya. Dahil hindi siya pinapansin. Then, gano'n na kanyang ginagawa. Sa loob ng isang taon, gano'n na kanyang ginagawa. Ngayon, dumating yung bahay, oo nga, nakaisang taon na ako, di ba naman ako namatay? 3 months yung sinabi. Gano'n ka na pag ibinigay mo buhay ko kay Lord, tutuntuhan ka niya. Amen. Gusto nyo mamatay? Nasa ito. Ang ginawa ng polis, dahil bawal, mapilit siya, ginawa ng polis, isinama sa kulungan. Ikinulong na sa loob. Ngayon na mag-umaga na, ang sabi niya, palabasin mo ako dito dahil pag hindi mo ako pinalabas, pati ikaw, hindi nasisikatan ng araw. Hindi pinalabas. Kinabukasan, yung gwardya, mag-uot, takan. Ganon yung powerful ng bahay mo. At yung nanay ko, sabi niya, hanggang ngayon, 13 taon na nakaraan, yung nanay ko na tinanin na ng 3 months, malakas pa sa kalabaw. Nakita niyo, Panginoon, nang paghamit ka, abay, tutuntungan ka ni Lord. Amen. Kasi naghahanap si Lord na maglingkod sa kanya eh. Alam niyo sinabi ng kabataan, bakit ako pagkakamit? Bata ako. Yung vision ko muna, yung mga magkatanda, Lord, tumikin mo ako. Ano ba pagkagawa ng magkatanda? Gets ka? Kaya kayo mga bata, ano mo, kailangan kayo ng Lord. Okay. Tuloy pa ba tayo? Lapit na. Sabi ko sa kating mo, patapos na. Hebrew 13:15-16. Through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise. Kung sabihin natin continually, ituloy-tuloy daw natin i-offer sa Panginoon Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, ay i-offer natin tuloy-tuloy yung sacrifice of praise to God. Ano ibig sabihin ng sacrifice? The fruit of the lips that openly profess His name. And do not forget to do good and to share with others. Kasama na naman yun. Yung joy of salvation, sharing to others. For with such sacrifices, God is pleased. Ngayon, ano ibig sabihin ng sacrifice of praise? Ito, sa Psalm 15:23. He who offer sacrifice of praise in thanksgiving, honor me, sabi ng Diyos. And to him who orders his way rightly, I will show the salvation of God. Ano ibig sabihin dito? How to offer a sacrifice of praise to God? A decision to acknowledge and praise God. Decision mo yan eh. Tanggapin mo. Ibig sabihin na, right in the middle of difficulty and suffering, when we are not feeling grateful. Yun yung sacrifice of praise. Yung wala kang gana, yung nasa lungkot ka ng problema, nasa gitna ng karamdaman, ay mag-praise ka pa kay Lord. Ang tawag doon, sacrifice of praise. Kaya mo ba yun? Yung kagaya ng babaeng 3 buwan na lang ang buhay. Talagang he sacrifices. Praise, prayer, fasting, ang tulad ng kanyang ginawa. At pag nakita ni Lord na kaya mo magpuri sa gitna ng problema, blessing will come, deliverance will come, abundant prosperity will come. Amen.
Ito yung susi ng mga negosyante, susi ng mga nagtatrabaho, susi ng mahabang buhay. Amen. Kagalakan, the joy of salvation. Amin ba? Amen. Okay. And lastly, the joy of salvation is to do good and to share to others. The joy of salvation is the joy of praising Him, joy of honoring Him, joy of glorifying Him. The joy of salvation is the joy of serving Him, obeying Him, loving Him. Then, the joy of salvation is the joy of doing good works, bearing fruits, and harvesting soul. Hindi natin magagawa ito kung wala yung joy of salvation. At pag yung pinanatili ninyo yung joy of salvation hanggang tahanan natin, makikita nyo yung malaking pagbabago ng ating pamilya, ng ating asawa, ng ating mga anak. Kasama na yung hayop, pusa at aso. Maliwanag ba? Amen. Kaya sa linggo, walang upuan na yan. We will enjoy the joy of salvation. Okay, kaya